Hindi ko malilimutan ang tinig ng aking lolo nang bigla nitong binali ang init ng aming hapunan sa Noche Buena. Sa isang saglit, ang ilaw mula sa chandelier ay tila gintong bumabalot sa aming hapagkainan. Masyadong malakas ang tawanan ng aking mga magulang, nagpapanggap na perpekto ang lahat sa aming pamilya. At pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang tinidor, tumingin ng diretso sa akin at nagtanong, "Isabel, dun ka pa ba nakatira sa bahay na binili ko para sa'yo?" Ang buong silid ay natigilan. Ang hininga ko'y nanatili sa aking lalamunan. Hindi ko dapat narinig ang tanong na yon. Hindi ako dapat mayroong bahay. Dahan-dahan kong naramdaman ang bawat pares ng matang nakatitig sa akin. Pabulong kong sinabi, "Lolo, wala po akong bahay. Kailanman ay hindi ako nagkaroon." Ang kupitan ng alak ng aking ina ay dumulas. Ang mga ngiti ng aking ama ay nabasag na parang murang plastik. At ang aking lolo, si Andres Reyes, isang taong 10 taon nang nawala at biglang nagbalik na parang isang bagyo sa taglamig, ay bumaling sa kanila na may titig na parang mismong paghatol. Sa sandaling yon, alam kong may nabasag na sa aming pamilya. Ayaw ko sanang umuwi noong gabing iyon. Ang Pasko sa bahay ng mga Reyes ay hindi kailanman tungkol sa pagmamahal o pamilya. Ito ay tungkol sa pagtatanghal, tungkol sa perpektong kulot na buhok ng aking ina, sa dumadagundong na tawa ng aking ama, sa matayog na Christmas tree na pinalamutian na parang bintana ng isang department store, at sa ilusyon na ang mga Reyes ay isang perpekto at kinaiinggitang pamilya. Ipinarkada ko ang aking yuping kotse 2 bahay ang layo dahil ayaw kong sirain ng luma kong hatchback ang kanilang magandang tanawin. Ngunit higit sa lahat, dahil ayaw kong pumasok sa pinto na yon na muling nararamdaman ang aking kaliitan. Sa loob, lahat ay kumikinang. Ang mga kristal na palamuti ay sumasalamin sa liwanag. Isang bersyon ng Payapang Gabi na tinutugtog ng isang string quartet ang lumulutang sa sala. Ang mga bisita ay bumubulong ng mga papuri. Ang aking mga magulang ay naliligo sa atensyon ng lahat. Ang aking ina ang unang nakapansin sa akin. "Isabel," sabi niya na may manipis at magalang na ngiti. "Sana naman nag-ayos ka ng kaunti. Mas bagay sana kung Pasko ang suot mo." Napalunok ako. Parehong linya bawat taon. Tinapik naman ako ng aking ama sa likod ng sobrang lakas. Ayan na siya, ang masipag kong anak. Ayaw ko kung paano niya iyon sinasabi, na para bang ang mahabang oras ko sa aking maliit na sahod sa design firm ay isang kabiguan na dapat pagtawanan, hindi isang buhay na desperado kong itinatayo para sa aking sarili. Pagkatapos ay tumunog ang doorbell. Lahat ay huminto. Namutla ang mukha ng aking ina. Ang ngiti ng aking ama ay nanginig. Nagpalitan sila ng tingin, takot, nagulat, bago nagmamadaling binuksan ng aking ama ang pinto. At nang bumukas ito, napasingap ang buong silid. Dahil nakatayo doon, suot ang isang charcoal coat na may bahid ng ambon, bahagyan na nakasandal sa isang bastong gawa sa kamagong, ay ang aking lolo, si Andres Reyes. Ang lalaking isinumpa ng aking mga magulang na ayaw sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang lalaking sinabi nilang ayaw na kaming makita. Ang bilyonaryong inakala ng lahat na pinuputol na ang ugnayan at naglaho. Ngunit pumasok siya na para bang hindi siya kailanman umalis. At ang unang taong natagpuan ng kanyang mga mata ay ako. "Isabel," bulong niya. Nanginginig ang boses sa isang bagay na masyadong malambot para maging galit. "Aking apo, tingnan mo nga naman." At niyakap niya ako ng napakahigpit, napakatotoo, puno ng pananabik at pagmamahal na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang aking mga magulang ay mukhang tunay na takot. Ang hapunan sana ay naging maganda. Ang mesa ay may mga gintong gilid na pinggan at pulang velvet na napkin. Mga kandilang kumikislap sa pagitan ng mga kristal na kupita. Patuloy na nang umingiti ang aking mga magulang, masyadong pilit, habang pasulyap-sulyap sa aking lolo na para bang siya
ay isang granadang handa ng sumabog. Umupo si Lolo Andres sa tabi ko. Tinanggihan ang upuan ng karangalan sa dulo ng mesa at pinili ang tabi ko. Masyado nang matagal, sabi niya sa akin ng mahina habang nagsasalin ako ng tubig para sa kanya. Namimiss ko ang bawat taon na wala ako rito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Para sa isang taong naglaho ng isang dekada, ang kanyang mga salita ay nakakadurog ng puso. Sa kalagitnaan ng pagkain, itinaas ng aking ina ang kanyang kupita at masiglang sinabi, "Itay, gaano po kayo katagal dito? Sana naglinis kami ng mas maigi kung alam namin bibisita kayo." Pinuto niya ito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nasa akin. "Isaben," sabi niya. Malumanay ang boses, ngunit umabot sa buong mesa. "Doon ka pa ba nakatira sa bahay na binili ko para sa'yo?" Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, biglang nagbago ang lahat. Ang mga tinidor ay huminto sa ere. Sumitsit ang mga kandila. Ang tibok ng aking puso ay dumagundong sa aking mga tainga. Napakurap ako sa kanya. "Lolo, anong bahay po?" Nakamamatay na katahimikan. Ang kamay ng aking ina ay nanginig. Tumapon ang alak sa gilid ng kupita. Umubo ang aking ama na parabang may nabara sa kanyang lalamunan. Lumapit si Lolo, kumunot ang noo. "Ang bahay na binayaran ko 3 taon na ang nakalipas. Ang ipinangako ni na Ricardo at Elena na binili nila para sa'yo. Ang sabi nila sa akin ay gustong-gusto mo raw." Natawa ako. Ngunit hindi ito isang tawa. Ito ay parang isang tunog na pinunit mula sa pagkabigla. "Lolo," pabulong kong sabi. "Nakatira po ako sa isang studio-type na apartment na may tumutulong kisame. Hindi po ako kailanman nagkaroon ng sariling bahay." Siya ay natigilan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa aking mga magulang. Pabulong na sinabi ng aking ina, halos hindi marinig, "Itay, hindi po ito ang tamang oras." At pagkatapos ay nagsalita si Lolo Andres. Bawat salita ay bumabagsak na parang bato. "Ricardo, Elena, nasaan ang pera? Ang ipinadala ko para sa bahay ng aking apo." Ang ngiti ng aking ama ay gumuho. Namutla ang aking ina at ako'y nakaupo doon na nanginginig. Napagtatantong ito ang sandali kung saan ang buong buhay ko, lahat ng akala ko'y alam ko, ay malapit ng muling isulat. Ang boses ng aking lolo ay umalingaw-ngaw sa silid kainan, sapat na bigat para pigain ang hangin mula sa aming lahat. Walang gumalaw, walang huminga. Pagkatapos ay tumayo siya. Sa edad na 78, hindi na perpekto ang kanyang tindig. Ngunit sa sandaling iyon, mukha siyang 10 talampakan ang taas. Isang taong sanay mag-utos sa mga boardroom, mga fleet, mga imperyo. Isang taong nagtayo ng 1 bilyong pisong korporasyon sa logistika mula sa wala at hindi kinukonsinti ang mga sinungaling. "Lahat, sa sala," utos niya. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi niya kailangan. Nanginginig na tumayo ang aking mga magulang. Ang mga kambayan ng aking ina ay naninginig ng husto na halos mabitawan niya ang kanyang napkin. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita, hindi sigurado kung aalis o magpapanggap na walang nangyayari, ngunit lumakad si Lolo ng diretsyo, bahagya na nakasandal sa kanyang baston at umupo sa leather na sofa sa ilalim ng malaking parol. Ang apoy sa chimenea sa likod niya ay nagbigay sa kanya ng halos isang malahukom na sinag. Umupo ako sa silyang pinakamalapit sa kanya. Ang aking mga magulang ay umupo sa tapat namin, sa panig ng silid na para sa mga may kasalanan. Pinag-cruise ng lolo ang kanyang mga kamay. "Isabel," malumanay niyang sabi, "sabihin mo sa akin kung saan ka eksaktong nakatira." Napalunok ako, sumulyap sa aking mga magulang bago magsalita. "Isang studio-type na apartment po sa Sampaloc, yung mura sa likod ng laundry shop. Tumutulo po ang kisame kapag umuulan at halos linggo-linggo nasisira ang aircon."
Napapikit ang aking ina na para bang sinampal. Nagpatuloy siya, matatag ang boses. At ang trabaho mo? Junior designer po ako sa Lumen Interiors. Baguhan pa lang po. Halos hindi sumasapat ang sahod ko sa pambili ng pagkain. Bumulong ang aking ama. Nag-iinarte lang yan. Katahimikan. Ricardo, ang tono ni Lolo ay parang kutsilyong humiwa sa buong silid. Napaurong ang aking ama. Muling bumaling sa akin si Lolo. Nabanggit ba ng mga magulang mo ang tungkol sa isang bahay? Isang regalo? Kahit ano? Umiling ako. Wala po ni minsan. Isang panginginig ang dumaan sa kanyang panga. Isang unos na namumuo sa likod ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa aking mga magulang. 3 taon na ang nakalipas, simula niya. Nagpadala ko sa inyo ng 20 milyong piso na malinaw na nakalaan para sa isang maliit na bahay para kay Isabel. Bumuka ang mga labi ng aking ina. Ang aking ama ay nakatitig sa sahig. Nagpatuloy si Lolo, inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa ng Amerikana. Nakatago pa rin sa akin ang mga mensaheng ipinadala ninyo. Pinindot niya ang screen at pagkatapos ay binasa ng malakas, malamig ang boses. Salamat, Itay. Nakalipat na si Isabel sa bago niyang lugar at gustong-gusto niya. Magpapadala kami ng mga litrato sa lalong madaling panahon. Napigil ang aking hininga. Mga litrato. Bagong lugar. Iyon ang sinabi ng aking mga magulang sa kanya. Sa wakas ay nagsalita ang aking ama. Pilit ang boses. Desperado. Itay, bibili naman po talaga kami pero kinailangan lang namin ng panahon. Naging komplikado ang mga bagay-bagay. Komplikado? Singhal ni Lolo. Sinabi ninyo sa akin na nakalipat na siya. Nagsinungaling kayo. Tumulo ang luha ni Elena. Gusto lang namin, ayaw naming sayangin niya. Hindi pa marunong si Isabel humawak ng ari-arian. Sapat na! Tumayo si Lolo mula sa sofa, kasabay ng matalas na tunog ng kanyang baston na tumama sa sahig. Si Isabel ay namumuhay sa kahirapan habang kayo, ang sarili kong anak at manugang ay ginagasta ang perang para sa kanyang kinabukasan. Humagulgol ang aking ina. Nagtiimbagang ang aking ama. Isang tahimik at walang silbing galit ang kumukulo sa loob niya. At pagkatapos ay, tumingin sa akin si Lolo. Lumambot ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Isabel. Nagtiwala ako sa kanila. Akala ko, binibigyan kita ng tahanan. May nabasag sa loob ng aking dibdib. Isang bagay na luma at sariwa pa rin ang sakit na hindi ko alam na naroroon pa pala. Bago pa ako makapagsalita, muli siyang bumaling sa aking mga magulang. Ang kanyang boses ay parang kulog na nakakulong. Bukas ng umaga, 9:00, aayusin natin ito. Dadalhin ninyo ang bawat dokumento, bawat resibo, bawat bank statement at ipapaliwanag ninyo ang bawat sentimo. Yumuko siya gamit ang kanyang baston, tinititigan sila. At kung hindi, bumaba ang kanyang boses sa isang tahimik at mapanirang pangako. Gagawin ko ito sa paraang alam ko. Gumuho ang mukha ng aking ama. Ang aking ina ay humagulgol ng nanginginig. At ako'y nakaupo doon, nasa pagitan ng pagkabigla at talamhati, na pagtatantong ang buhay na pinaghirapan ko ay hindi isang aksidente. Ito ay binalak. Tahimik na umalis ang mga bisita pagkatapos noon. Walang nangahas na manatili sa isang bahay kung saan ang temperatura ay biglang bumagsak sa lamig. Maging ang mga ilaw ng Pasko sa labas ay tila dumilim, na para bang naramdaman ng buong kapitbahayan ang pagsabog na nangyayari sa loob ng tahanan ng mga Reyes. Sinundan ng aking mga magulang si Lolo sa kanyang silid-aklatan na parang 2 kriminal na dinadala sa isang interogasyon. Ang mabigat na pinto ng mahogany ay sumara sa likod nila na may kalabog na gumapang sa aking gulugod. Nang tagal ako sa labas, kumakabog ang puso. Ang kanilang mga boses ay halos agad na tumaas. Ang aking ama, "Itay,
Hindi ninyo naiintindihan ang bigat ng dinadala namin, ang aking lolo. Ang naiintindihan ko ay pagnanakaw, Ricardo. Ang naiintindihan ko ay kasinungalingan. Ang aking ina. Hiniram lang namin, ibabalik din namin. Ang boses ni lolo ay parang talim. Hiniram? Bumili kayo ng sarili ninyong bahay sa tabi ng lawa? Napatakip ako ng kamay sa aking bibig. Isang bahay sa tabi ng lawa. Laging sinasabi ng aking mga magulang na ito ay isang investment property na pinag-ipunan nila ng maraming taon. Ngayon alam ko na ang katotohanan. Binili ito gamit ang perang para sa akin. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang aking ama. Pulang-pula ang mukha. Humihingal na parang tumakbo ng isang marapon. Isabel, singhal niya. Wag na wag mo akong titingnan ng ganyan. Hindi naman po. Huwag kang magkunwari, sitsit niya. Akala mo biktima ka? Isang gabi ka lang pinabora ng lolo mo at bigla na lang, Ricardo. Ang boses ni lolo ay umalingaw-ngaw sa likod niya. Natigilan ang aking ama. Lumabas si lolo mula sa silid-aklatan, inilagay ang isang matatag na kamay sa aking balikat. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot para lamang sa akin. Tapos na tayo ngayong gabi, mahal kong apo. Umuwi ka na at magpahinga. Pupuntahan kita kung saan ka nakatira. Napasinghap ang aking ina. Hindi, itay, pakiusap. Ang apartment niya ay hindi. Bumaling siya rito. Ano? Hindi sapat para sa aking apo? Dahil siniguro ninyong dalawa yan. Itinakip ni inay ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang mga balikat. Hinila siya ni itay palapit sa kanya. Ngunit kahit mula sa kinatatayuan ko, nakikita kong hindi yon pagmamahal. Iyon ay takot. Tiningnan sila ni lolo na may mga matang puno hindi ng galit, kundi ng pagkakanulo na napakalalim na tila nagpatanda sa kanya. Matikita tayo bukas sa opisina ni Attorney Jonathan Hale, deklara niya. 9:00, at huwag ninyo akong insultuhin sa padiging huli. Iniwan ko siya sa pintuan. Hindi sigurado kung dapat ko siyang yakapin muli o humingi ng tawad o bumagsak sa pag-iyak. Ngunit pinisil niya ang aking kamay at marahang sinabi, "Nagtiwala ako sa maling mga tao. Hayaan mong ayusin ko ang aking sinira." Pinanood kami ng aking mga magulang mula sa pasilyo, tahimik na parang dalawang multo na unti-unting naglalaho. Nang lumabas si lolo sa malabig na gabi, ang kanyang hininga ay bumubuo ng mga ulap ng yelo. Huminto siya at muling tumingin sa akin. "Huwag mong hayaang maging iyo ang kanilang kahihiyan, Isabel." Sumara ang pinto sa likod niya, at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang katotohanan sa mga mata ng aking mga magulang. Hindi sila nasasaktan dahil sinaktan nila ako. Natatakot sila dahil nahuli sila. Halos hindi ako nakatulog. Buong gabi, inuulit-ulit ko ang mga salita ni lolo. Ang kanyang pagkabigla, ang kanyang pagkadismaya, ang paraan ng pagbasag ng kanyang boses nang mapagtanto niyang nag-iisa akong naghihirap. Inaasahan kong magigising ako at manalaman na ang buong gabi ay isang bangungot lamang na tinahi ng pagod. Ngunit dumating ang umaga at ang bangungot ay napakatotoo pa rin. Eksaktong 8:10 ng umaga, nag-vibrate ang aking telepono. Lolo Andres. Nasa labas. Pagbuksan mo ako. Sumikip ang dibdib ko. Nagmamadali akong bumaba sa kinakalawang na hagdanan. Umaalingaw-ngaw ang aking mga bota sa mga nagbabalat na pintura. Nang itulak ko ang pinto ng gusali, nakita ko si lolo na nakatayo roon. Suot ang kanyang charcoal coat. Ang mga ambon ay dumadapo sa kanyang kulay pilak na buhok. Dahan-dahan niyang sinuri ang gusali. Tinitingnan ng mga bitak sa pader, ang kumukurap na ilaw sa karatulan ng apartment, ang umaapaw na basurahan na masyadong malapit sa pasukan. Bumulong siya, halos hindi marinig. "Hinayaan ka nilang tumira dito?" Napalunok ako. "Hindi naman po ganoon kasama." Ngunit alam naming pareho na masama ito. Inakay ko siya paakyat sa hagdan, iniiwasan ang bahagi ng hawakan na nasira noong nakaraang linggo.
Pagdating namin sa aking pinto, nag-atubili ako. Hindi ko pa naramdaman ang ganitong pagkahubad, ngunit marahang tumango si Lolo. Ipakita mo sa akin, Isabel. Kailangan kong makita. Kaya't binuksan ko ang pinto. Ang apartment ay mukhang tulad ng dati. Maliit, nakakasakal, pagod na pagod tingnan. Ngunit sa harap ng aking lolo, bigla itong naging kahiya-hiya. Isang pull-out bed na nagsisilbing sofa, isang maliit na kusina na sira ang isang burner, isang bahid ng amag malapit sa mga baldosa ng banyo na ilang buwan ko nang sinusubukang kuskusin. Ang plastic na Christmas tree mula sa divisoria, ang timba sa ilalim ng tulo malapit sa bintana. Dahan-dahang pumasok si Lolo na para bang pumasok siya sa isang crime scene. Hinawakan niya ang pader, pinadaanan ang kanyang mga daliri sa nagbabalat na pintura. Pagkatapos ay tumingin sa aking drafting table na puno ng mga sketch, libro at mga tasa ng instant noodles. Isabel, basag ang kanyang boses. Ganito ka namumuhay? Pinilit kong ngumiti. Pansamantala lang po. Mura ang upa at nag-iipon ako. Nag-iipon? Tumalas ang kanyang tono. Para saan? Para mabuhay? Hindi ako sumagot. Lumakad si Lolo patungo sa bintana, nakatitig sa bintanang may duct tape at sa kalsada sa ibaba. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kanyang baston dahil sa galit, hindi sa katandaan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na may mga matang kuno ng pagmamahal at pagkasira. Binigyan ko sila ng pera, bulong niya. Sapat para sa isang ligtas na tahanan, isang disenteng buhay, isang panimula. Tumaas ang kanyang boses. At sa halip na ibigay yun sa'yo, ginamit nila para sa kanilang sarili. Sumikip ang lalamunan ko. Akala po nila hindi pa ako handa. Bigla siyang lumingon. Handa, Isabel? Naging handa ka sa lahat ng ibinato sa iyo ng buhay at hinarap mo itong mag-isa. Basag ang kanyang boses. Dahil iniwan ka nilang walang-wala, iyon na. Bumigay ang lahat. Taon ng katahimikan, kahihiyan, at pagpapanggap na ayos lang ako. Sa wakas ay hinayaan kong bumuhos ang lahat. Nagtrabaho po ako sa 2 trabaho. Nilalaktawan ko ang pagkain. Ako po mismo ang nagtahi ng butas sa kisame dahil walang pakialam ang may-ari. Ako ang nagbayad ng sarili kong tuition. Basag ang aking boses. Sabi po nila dapat matuto akong maging responsabel, Lolo. Akala ko ito ang nararapat sa akin. Nawasak ang ekspresyon ni Lolo. Dahan-dahan siyang humakbang at niyakap ako. Ang kanyang Amerikana ay may bahagyang amoy ng cedar at hangin ng taglamig. Isabel, bulong niya sa aking buhok. Ang nararapat sa iyo ay pagmamahal, hindi parusa. Kumapit ako sa kanya. Humahagulgol sa paraang hindi ko pinahintulutan ang aking sarili sa loob ng maraming taon. Nang sa wakas ay humiwalay ako, pinunasan niya ang aking mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Kunin mo ang iyong mga gamit, sabi niya. Hindi ka na magpapalipas ng isa pang gabi sa lugar na ito. Napatitig ako. Saan po tayo pupunta? Ngumiti siya, malungkot ngunit determinado. Sa katotohanan, sabi niya, at pagkatapos noon, sa hustisya. Inilagay niya ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Ngayon, hahayaan nating ipaliwanag ng iyong mga magulang ang kanilang sarili sa isang taong hindi hahayaang magsinungaling sila. Napakurap ako. Ang abogado po? Tumango siya ng isang beses. Naghihintay si Attorney Jonathan Hale. At maniwala ka sa akin, Isabel. Tumigas ang kanyang mga mata. Ang iyong mga magulang ay hindi lalabas sa kanyang opisina na parehong mga tao pa rin sila tulad ng pagpasok nila. Isang malambig na kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako natakot na harapin ang aking mga magulang. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko sila haharapin ng mag-isa. Ang opisina ni Attorney Jonathan Hale ay hindi mukhang isang lugar kung saan winawasak ang mga buhay. Masyado itong baliwanag, masyadong moderno. Puro salamin ang mga pader,
mga kagamitang chrome, at matatalim na puting ilaw na nagparamdam sa lahat na tila isterilisado. Isang silid operasyon para sa mga lihim. Dumating kami ni Lolo ng alas 8:55 ng umaga. Ang aking mga magulang ay dumating ng alas 9:02. Siyempre, huli sila. Mabilis silang pumasok, nanginginig ang aking ina, naninigas ang aking ama, mahigpit ang panga na para bang papasok sa isang labanan. Halos hindi ako sinulyapan ni Itay. Sinubukan akong bigyan ni Inay ng isang mahinang ngiti. Ngunit gumuho ito nang makita niya ang ekspresyon ni Lolo. Si Attorney Jonathan Hale, may buhok na kulay abo, matalas ang mga mata at plansadong-plansado ang damit, ay tumayo mula sa likod ng kanyang mesa. Mr. Reyes, Isabel? Kinamayan niya kami, pagkatapos ay bumaling sa aking mga magulang. Ricardo, Elena, maupo kayo. Walang init, walang galang, negosyo lamang. Lahat kami ay umupo sa paligid ng isang mahabang conference table. Ang aking mga magulang ay umupo sa tapat namin ni Lolo na para bang may isang hindi nakikitang linya na iginuhit sa gitna ng silid. Binuksan ni Jonathan ang isang makapal na folder. Magsimula na tayo. Tumikhim ang aking ama. Jonathan, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Kailangan lang namin ng mas maraming oras. Ang kailangan ko ay katapatan, putol ni Lolo. Hindi man lang sinulyapan ni Jonathan si Itay. Kumuha lang siya ng isang dokumento, isang nakaprint na bank statement, at idinulas ito sa mesa. Ito ang transfer na ginawa ni Mr. Reyes sa inyo 3 taon na ang nakalipas. 20 milyong piso, nakatatak para sa pagbili ng bahay para kay Isabel. Napatitig ang aking ina sa papel na para bang susunugin siya nito. Nagpatuloy si Jonathan, kumuha ng isa pang dokumento. Ito naman, idinulas niya ang susunod na pahina. Ay ang talaan kung saan napunta ang perang iyon. Nanikip ang aking tiyan. Ayaw kong tumingin, ngunit ginawa ko. 2 milyong piso, kostong na pagkukumpuni sa isang ari-arian sa tabi ng lawa. 500,000 piso, European Vacation Package. 400,000 piso, pagbili ng alahas. 100,000 piso, luxury spa retreat. 9 milyong piso, paunang bayad sa isang bahay sa tabi ng lawa sa Clearwater Bend. Ang bahay ng aking mga magulang, hindi sa akin. Yumuko ang aking ama, tumataas ang boses. Hindi mo naiintindihan. Balak naming ilagay sa pangalan niya ang bahay sa huli. Sa huli? Puton ni Lolo. Kailan? Pagkatapos ninyong magpakasaya dito? Investment yon, singhal ni Itay. Mas nagtrabaho kami kaysa sa kanya. Hindi niya pinaghirapan. Hinampas ni Jonathan ang kanyang kamay sa mesa. Ang tunog ay bumasag sa silid. Mr. Reyes, malamig niyang sabi. Hindi tinanong ng iyong ama kung pinaghirapan mo ito. Inutusan kanyang bumili ng bahay para kay Isabel. Nagsinungaling ka at ginamit mo ang pondo na hindi sayo. Muling humagulgol ang aking ina. Gusto lang namin... Ayaw naming sirain niya ang oportunidad. Iresponsable siya. May pumitik sa loob ko. Iresponsable? Yumuko ako, naninginig ang boses. 2 ang trabaho ko. Ako ang nagbayad ng sarili kong tuition. Tumira ako sa isang lugar na hindi ninyo hahayaang tulugan ng aso. At tatawagin ninyo akong iresponsable? Hindi ako matingnan ng aking ina sa mata. Sumimangot ang aking ama na para bang niloko ko siya. Inabot ni Lolo at marahang hinawakan ng aking kamay. Pinapakalma ako. Bumaling si Jonathan kay Lolo Andres. Mr. Reyes, dapat na ba tayong magpatuloy sa susunod na usapin? Nanigas ang aking mga magulang. Anong usapin? Tanong ni Itay. Huminga ng malalim si Lolo Andres. Biglang tumanda, ngunit mas determinado. Ang usapin, sabi niya, tungkol sa aking testamento. Namayani ang katahimikan. Kumuha si Jonathan ng isang selyadong sobre na may pulang selyo. Ang personal na selyo ni Lolo Andres.
Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. 2 buwan na ang nakalipas. Binago ni Andres Reyes ang kanyang huling habilin. Sa pagbabagong ito, ang kanyang pangunahing mga tagapagmana ay sina Isabel Reyes at Melissa Reyes. Ang aking tiyahin, hindi ang aking mga magulang. Tumayo si Itay, tumilapon ang kanyang upuan. Kabalastugan ito! Itay, hindi kayo maaring maging seryoso. Pagkatapos ng lahat, umupo ka! Dumagundong ang boses ni Lolo na parang kulog sa malayo. Hindi umupo si Itay. Hinampas niya ang kanyang palad sa mesa. Hindi ninyo kami maaaring alisin. Anak ninyo ako! Itinaas ni Jonathan ang isa pang dokumento, isang makapal na nakatali. At ito, anansyo niya, ay ang pagsusuri sa halaga ng mga ari-arian ni Mr. Reyes. Inilagay niya ito sa mesa na may kalabog. Nanigas si Itay. Tumigil sa pag-iyak si Inay. Dumagundong ang aking puso. Binuksan ito ni Jonathan. Ang net worth ni Andres Reyes ay kasalukuyang tinatayang nasa 46 na bilyong piso. Katahimikan. Nakakabinghing katahimikan. Ang aking mga magulang ay parang mga estatwa, maputla, inukit, natatakot. Pinutol ng boses ni Lolo ang katahimikan. Nagtayo ako ng isang imperyo at hindi ko ito iiwan sa mga taong nagsisinungaling, nanloloko at iniiwan ang kanilang sariling anak. Tumaas ang boses ng aking ama sa isang pigil na sigaw. Ibibigay ninyo sa kanya? Wala siyang itinayo. Hindi siya naghirap tulad namin. Hindi naghirap? Bulong ko. Tiningnan niya ako at isang pangit na bagay ang kumislap sa kanyang mukha. Isang bagay na ilang taon kong pinipilit na hindi makita. Yumuko si Lolo. Si Isabela magmamana ng lahat, mahinahon niyang sabi. Dahil mayroon siyang karakter. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. Isang bagay na matagal mo nang nawala. Sumabog ang galit ng aking ama. Hindi ako papayag dito. Itong manipulasyon na ito, sigaw niya. Hinahayaan mong lasunin ng batang yan ang iyong isip. Ang batang yan, sabi ni Lolo. Mababa at mapanganib ang boses. Ay ang mag-iisang tao sa silid na ito na hindi nagsinungaling sa akin. Isinara ni Jonathan ang folder. Tapos na ang pagpupulong tungkol sa testamento. Maliban na lang kung, dagdag niya, mga matang parang bakal. May gustong tumutol sa habilin ng legal. Ang tanong ay nakabitin na parang isang espada. Napalunok si Itay. Nanginginig si Inay. Walang nagsalita. Alam nilang wala silang laban. Walang ebidensya. Walang moral na basehan. Walang karapatan. Dahil lahat ay gumuho sa kanilang paanan. At ang tanging magagawa nila ay panuurin ang imperyong inakala nilang sa kanila na lumipat sa aking mga kamay. Kung tenso ang pakiramdam sa silid kanina, ngayon ay parang may radiation. Nanatiling matigas ang aking mga magulang na para bang ang kanilang mga gulugod ay naging bato. Mahigpit na hinawakan ng aking ina ang gilid ng mesa na namuti ang kanyang mga buko. Nakatitig ang aking ama sa sahig, nagtiim ang pangga, pumipintig ang kanyang mga sentido na para bang ang katotohanan ay mahiwagang maglalaho kung tatanggi siyang tumingin sa aming mga mata. Ngunit, hindi pa tapos si Jonathan. Kumuha pa siya ng isang folder, mas makapal, nakatali sa malalim na burgundy, selyado ng isang gintong clip. Mr. Reyes, sabi niya, bumaling sa aking lolo. Sa iyong pahintulot, dapat tayong magpatuloy sa mga dokumentadong ebidensya. Tumingala ang aking ama. Ano ebidensya? Tumingin ng matalim si Lolo. Ang ebidensya na pinakuha ko kay Jonathan matapos mong magsinungaling sa akin sa unang pagkakataon. Biglang tumayo si Itay. Umingit ang kanyang upuan. Pinaimbestigahan mo kami? Hindi kumurap si Lolo. Nagsinungaling ka tungkol sa bahay ng iyong anak. Nagsinungaling ka sa aking harapan. Kailangan kong malaman kung ito ay isang beses na kasalanan o isang pattern. Idinulas ni Jonathan ang burgundy folder sa gitna ng mesa.
Repasuhin natin, sabi ng abogado. Ang boses ay malutong na parang nababasag na salamin. Simula sa maling paggamit ng pondo para sa bahay ni Isabel. Binuksan niya ang folder. Unang pahina. Paunang bayad. Clearwater Bend Lake House. ₱9,000,000. Pinirmahan ni Ricardo Reyes. Napalunok si Itay. Hindi yon maling paggamit. Hindi mo naiintindihan kung paano. Itiinaas ni Jonathan ang isang kamay. Susunod. Ikalawang pahina. Resibo. Diamond Crescent Jewelers. ₱400,000. Tagatanggap si Elena Reyes. Namula ang mukha ni Inay. Babayaran ko sana yon kasi... Susunod, ulit ni Jonathan. Ikatlong pahina. Mga tiket sa eroplano. Rome, Paris, Barcelona. ₱500,000. 2 pasahero, sina Ricardo at Elena Reyes. Nanikip ang aking tiyan. Ikinuyom ni Itay ang kanyang mga palad sa mesa. Anibersaryo namin yan. Wala itong kinalaman sa... Ngunit binayaran ito, gamit ang pondo para sa bahay ni Isabel. Malamig na sabi ni Jonathan. Pondo na ipinagkatiwala sa inyo ni Lolo Andres. Pondo na paulit-ulit ninyong sinabi na ginamit na para bumili ng bahay para sa kanya. Nakatingin sa kanyang kandungan si Inay, nanginginig. Binuklat muli ni Jonathan ang folder. Pahina 4, pahina 5, pahina 6. Mga mamahaling gamit, spa retreats, designer na bag, pagkukumpuni sa bahay sa tabi ng lawa, lahat ay konektado sa parehong account. Lahat ay binayaran gamit ang pera ng aking lolo. Perang para sa aking kinabukasan. Basad ang boses ni Itay. Tigilan mo na yan. Tigilan mo na, Jonathan. Maari nating ayusin ito ng pribado. Pribado ito, sagot ni Jonathan. Pwede sana akong tumawag ng pulis? Napayak si Inay. Sumandal si Lolo. Ang kanyang baston ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng bakal. Pareho kayong namuhay sa ginhawa na pinondohan ng perang, pag-aari ng aking apo. Nagtatapal si Isabel ng mga butas sa kisame ng kanyang apartment habang kayo ay nakatayo sa deck ng isang bahay na binili gamit ang para sa kanya. Humagulgol si Inay sa kanyang mga kamay. Itay, pakiusap. Nagkamali kami, pero pamilya mo pa rin kami. Nag-ipit ang mga labi ni Lolo sa isang manipis at nanginginig na linya. Ang pamilya, mahina niyang ulit, ay hindi isang panangga na maari mong pagtaguan kapag nakagawa ka ng mali. Nagkuyom ang mga kamao ni Itay. Kaya ito na ba? Singhal niya. Sisirain mo ang sarili mong anak? Ibibigay mo ang buong legacy mo sa isang taong hindi ito pinaghirapan? Hindi marunong si Isabel humawak ng pera. Sasayangin niya ito. Siya, tumayo ako. Walang panginginig. Walang pag-urong. Malinaw lamang. Malamig at matalim. Tama na. Napakurap si Itay. Lumapit ako sa kanya. Sapat na malapit para maamoy ang kanyang aftershave. Ang parehong ginagamit niya kapag dinadala niya si Inay sa kanilang mga magagarang party habang nag-iisa akong naiiwan sa bahay noon bata pa ako. Sa tingin mo, wala akong pinaghirapan? Mahina akong tanong. Sa tingin mo, isa akong inosenteng batang babae na hindi nakakaintindi ng responsibilidad? Itinuro ko ang mga dokumentong nakakalat sa mesa. Ginamit ninyo ng mali ang 20 milyon at nagsinungaling kayo sa loob ng maraming taon. Nagtrabaho ako sa 2 trabaho para bayaran ang mga bagay na maaari ninyong tinulungan pero hindi ninyo ginawa. Tumira ako sa isang maamag at malamig na apartment habang tinitingnan ninyo ako sa mata tuwing Pasko at nagpapanggap na normal ang lahat. Nag-iba ang mukha ni Itay sa galit. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Oo, sabi ko ng mas malakas. Gagawin ko. Natahimik ang buong silid. Tinitigan ko ang mga mata ng lalaking minsan kong hiniling na mahalin lang ako. Dahil hindi ka lang nagsinungaling kay Lolo, sabi ko. Nagsinungaling ka sa akin.
Pinabayaan mo ako habang nakatira pa ako sa ilalim ng inyong bubong. Nanginig ang hininga ni Itay. Bumulong si Inay sa pagitan ng mga luha. Isabel, anak, bumaling ako sa kanya. Hindi malupit, ngunit matatag. Pinabayaan mo itong mangyari. Nawasak siya. Pumasok ang boses ni Lolo sa katahimikan. Mababa, ngunit mapanira. Niloko ninyo ang inyong anak at niloko ninyo ako. Binuksan ni Itay ang kanyang bibig, ngunit itinaas ni Lolo ang isang kamay. Wala ng dahilan. Wala ng kasinungalingan. Idinulas ni Jonathan ang isang huling dokumento sa mesa, isang legal na abiso. Kinuha ito ni Itay na may nanginginig na mga daliri. Namutla ang kanyang mukha habang binabasa ito. Ano? Ano to? Mahinahong sumagot si Jonathan. Buong paglipat ng ari-arian sa Clearwater Bend kay Isabel Reyes sa loob ng 7 araw. Ang hindi pagsunod ay magreresulta sa formal na mga kaso, pandoloko, maling paggamit ng pondo, at paglabag sa tiwala sa pananalapi. Naladlat ang panga ni Inay. Mga kaso, Itay, hindi ninyo gagawin yan. Gagawin ko, sabi ni Lolo. Tiningnan niya sila na may mga matang puno ng sakit, hindi galit. Ang uri ng sakit na nagmumula sa pagmamahal sa isang taong piniling maging malupit. Napaatras si Itay sa kanyang upuan. Humagulgol si Inay. Isinara ni Jonathan ang kanyang folder. Tapos na ang pagpupulong na ito, dahan-dahang tumayo si Lolo. Tumayo ako sa tabi niya. Ang aking mga magulang ay hindi gumalaw, hindi nagsalita, hindi man lang huminga. Ang imperyong inakala nilang sa kanila ay naging abo. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nauna akong lumabas sa kanila. Iba ang pakiramdam ng lamig sa labas nang lumabas ako sa opisina ni Attorney Jonathan Hale. Mas matalas, mas malinis, tulad ng hangin na iyong hinihinga pagkatapos ng isang bagyo na magbukas ng kalangitan. Nakatayo si Lolo sa tabi ko, bahagya na nakasandal sa kanyang baston. Ngunit may isang katahimikan sa kanyang mga balikat na hindi ko nakita buong umaga, na para bang sa wakas ay may ibinaba siyang mabigat. Handa ka na bang umuwi? Marahan niyang tanong. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang salitang tahanan ay hindi naramdaman na parang isang sugat. Tumanggo ako. 1 linggo ang lumipas. Sa 3 araw, nakakabingi ang katahimikan mula sa aking mga magulang. Sa 4 na araw, tumawag si Jonathan. Pinirmahan na nila ang mga dokumento ng paglipat. Sa 7 araw, ang bahay sa Clearwater Bend, ang bahay na ipinaayos, kinuhanan ng litrato at ipinagmalaki ng aking mga magulang ay legal ng akin. Inabot sa akin ni Jonathan ang mga susi sa kanyang opisina. Mainit sa aking palad ang gintong metal. Ngunit hindi kasing init ng kamay ni Lolo nang pisilin niya ang akin at bumulong. Pinaghirapan mo ito, hindi dahil sa iyong ginawa, kundi dahil sa kung sino ka. Umiyak ako. Nagpanggap siyang hindi napansin, ngunit hinaplos ng kanyang hinalaki ang aking pisingi nang akala niya ay hindi ko nakikita. Araw ng paglipat. Ang pagpasok sa bahay sa tabi ng lawa ay parang pagpasok sa ibang universo. Matataas na bintana, sahig na gawa sa puting oak, tanawin ng tubig na napakatahimik na parang salamin. Ang paglubog ng araw ay kumakalat sa sala na parang natapong ginto. Dapat ay nagtagumpay ako. Sa halip, umiyak akong muli. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko kung gaano karami ang aking nalampasan. Ang mga kasinungalingan, ang kapabayaan, ang mga taon ng pagtatrabaho ng doble para lamang makaraos. Ang paniniwala na hindi ako karapat-dapat sa anumang higit pa. Ang paniniwalang iyon ay ganap na nawala. 2 buwan ang lumipas, nang hina ang kalusugan ni Lolo. Lumipat siya sa isang private care suite sa lungsod at binibisita ko siya araw-araw. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga unang taon nang nagmamaneho siya ng mga delivery truck bago itayo ang kanyang imperyo. Minsan, umidlip siya.
Hawak ang aking kamay na parabang natatakot siyang maglaho ako kung bibitawan niya. Ikaw ang aking legacy, sabi niya sa akin minsan, ang mga matay nagniningning sa luha. Hindi ang kumpanya, hindi ang pera. Ikaw, hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Hindi po ako aalis, Lolo. At tinupad ko ang pangakong iyon, isang bagong simula. Ginawa kong higit pa sa isang tirahan ng bahay sa tabi ng lawa. Ginawa kong design studio ang silid panauhin. Tumatanggap ako ng mga kliyente na nangangailangan ng mainit at functional na mga espasyo. Mga single mother, mga estudyante, mga taong hindi napapansin tulad ko dati. Nag-alok ako ng mga libreng konsultasyon. Nagboluntaryo ako sa isang non-profit na tumutulong sa pabahay. At dahan-dahan, nagsimula akong maniwala sa isang bagay na hindi ko kailanman pinaniwalaan noon. Karapat-dapat ako sa isang magandang buhay. Isang buhay na hindi binuo sa takot o kakulangan. Isang buhay kung saan ang aking halaga ay hindi sinusukat sa kung magkano ang ginastos sa akin ng aking mga magulang, kundi sa kung ano ang iniaambag ko sa mundo. Pinanood ni Lolo ang bawat hakbang ko na may pagmamalaki na napakaliwanag na nagpalambot sa lahat tungkol sa kanya. Bisperas ng Pasko, 1 taon ang lumipas. Pinalamutian ko ang bahay ng mga puting ilaw. Simple, banayad, kumikinang. Nagtimpla ako ng mainit na tsokolate. Naglagay ako ng 2 tasa sa tabi ng siminiya. Isa para sa akin, isa para sa alaala ni Lolo. Ang kanyang paboritong tasa na may basag sa gilid. Nakatayo ako sa bintana na nakatanaw sa lawa. Malambot na bumabagsak ang niebe sa madilim na tubig at bumulong, "Lolo, ayos lang po ako. Namumuhay ako ng maayos, tulad ng gusto ninyo." Ang mga ilaw ay sumasalamin sa salamin, marahang kumikislap na parang isang ngiti mula sa isang lugar na hindi abot tanaw. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi masakit ang Pasko. Ito ay naramdaman na parang pag-asa, paghilom, isang kinabukasan na sa wakas ay akin. At alam ko sa kaibuturan ng aking puso, nagugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagpaparangal sa taong naniwala sa akin, noong ang mga taong dapat sana'y gumawa nito ay hindi. Ang bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay isang pasasalamat sa kanya. Isang pangako na hindi masasayang ang kanyang tiwala.